wag naman mo offend yung iba, no? Parang hindi ganun ka, ano, no? Medyo support ng konti sa akin. Sa iba, Senator, ano yung observation ninyo? Well, mas mataas kasi yung expectations mo kaya sa akin. Ako kasi pag politiko, whether congressista or senador, medyo binababaan ko ng konti. Kaya ikaw dahil idealist ka at ikaw ay naniniwala sa kabutihan ng bawat tao, no? Kaya medyo mataas ang iyong pagtingin sa mga politiko. At pag hindi sila nag-deliver, siyempre, mas masama ang pakiramdam mo. No? At mas galit. Ako medyo, siguro sabihin na natin mas skeptical tsaka mas cynical ako sa ating mga politiko. Hindi yun pala. Pwede po ba sagutin? Hindi yun justification. Pwede po ba sumagot, Sen? Pwede. Hindi po ba kayo, 10 ng inyong mga kasama sa isang programa ninyo, yung nag-play up itong hearing kanina? Di ba? Kayo yung nag-drum beat? Sabi ko, alam mo, dinadrum beat ng mga to. Tapos pinapalig ko kanina, ba't parang wala naman? Kasi kanina, di ba yung testigo, meron 2 testigong humarap niya sa Senado, di ba? Nakatakip yung muka. Testigo raw dun sa connection ni Curly Discaya dito kay Martin Romualdez. Interesting naman siya, no? Pero hindi naswak eh. Kasi unang-una, nag-deny si Curly Discaya, di ba? Number 1. Tapos, number 2, of course, binanggit nung katiwala na na-meet nila itong si Curly Discaya. At sinabi, ang bumili raw ng property sa Tamarind Street ay si Romualdez. Pero base sa dokumento, di ba, nakapangalan dun sa Golden Pheasant. Tapos yung main shareholder ba, connected dito kay Martin Romualdez. Medyo I was thinking na meron lang mas malalim na follow-through. Pero yun lang pala, yung lead. Diba? Ganun din yung kay General Torre. Diba? Yung pumapel daw dito sa pagsisecure kay Yusek Bernardo. Pero parang huminto rin dun eh. Kumaga para ako nabitin after all the anticipation. Well, doon medyo nabitin din ako. Ang sinasabi ko lang, no? Halimbawa, kay Senator Marcoleta, no? Inasahan ko na dedepensahan pa rin niya si Discaya. Hindi ko lang inasahan na ganun kagarapal yung kanyang pagkakadepensa. Ako inasahan ko na eh. Hindi lang siya nag-aabogado. No? Talagang pinapamper niya ng husto si Discaya. At ang tindi ng sagot ni Discaya, ni Curly, na para daw siyang ninanakawan. No? Tapos ikaw pa yung magsasoli ng ninakaw sa'yo. Oo. Ba't siya magsasoli? Para pa siyang ninakawan. Na hinihingian siya. Nakakaawa si Curly, no? Nakakaawa. Diba? Yung medyo napamura ako eh. Hindi ko na uulitin dito yung mura ko. Pero hindi ko alam saang kapal ng muka, no? Kumukuha itong si Curly Discaya. At saang kapal ng muka, kumukuha ng itong defender niya na senador. Di ba yung medyo, dahil senador ka, medyo ipapackage mo ng kaunti. Ito walang packaging eh. Talagang garapalan. No? Ako ang defender nito. Tsaka talagang binabalik niya rin sa restitution eh. No? Kaya kanina uminit na rin yung ulo sa kanya ni Fadulyon eh. No? Ano bang meron dito na kailangan paulit-ulit na ipunto yung restitution? Di ba? Kinanto na nga siya ni Fadulyon eh. Sinabi na, anong masama ron? Willing nga magsoli. Pare kahit paano makakuha tayo dito ng bahagi ng ninakaw nito mga ito. Ano ang problema ni Marcoleta? Bahagi na nga yung isosoli. At kasunduan yun ng dalawa. Diba? Gobyerno at saka nitong testigo. Pero pinipilit pa rin na dapat ay tinanggap sa witness protection. Dapat tinanggap eventually as state witness. Talagang talo pa yung mga abogado. Kahit pa paano yung mga abogado mahihiya eh. Ito, senador hindi nahihiya. Hindi ko sinasabi walang hiya. Sinasabi ko lang hindi nahihiya. No? May pagkakaiba ba yun? Hindi nahihiya sa walang hiya. Magkaiba ba yan? Oo, magkaiba yun. Tapos talagang pinapamper, no? Hindi man lang, pero mo nung sinabi ni Curly na para siyang ninanakawan, aba, tinanggap lang, nilunok lang yun. No? Nilunok lang yun.
Kaya medyo umiinit yung ulo ko. No? Muntik din ako mahulog sa upuan ko nung pinapanood ko yun. Sabi ko, ikaw pa Oo. ang ninakawan. Ang kapal ng pagmumukha mo, ah. Diba? Pagkatapos, after everything, nakita mo yung mga ebidensya laban sa kanila. Kaya, yun yung pinakamatinding ebidensya na dapat talagang hindi tanggapin yung mga yan sa witness protection. Correct. At lalong-lalo na hindi dapat tanggapin as state witness. Doon pa lang. Dagdagan ko lang, Doon Senator. Kasi hanggang ngayon, clearly, ginagago tayong taong bayan, nitong si Curly Discaya. Pero anong tawag doon sa mga senador, no? Na pinoprotektahan itong si Discaya. At hindi lang pinoprotektahan, no? At lahat ng kanyang argumento ay dinadagdagan pa. Anong tawag sa mga senador na 'yon? Ano nga ba? Next question. Okay. Grabe, no? Tapos kanina medyo medyo may paawa pa si Discaya eh. Kasi hinihingi sa kanya, sino ba nanghingi? Si Senator Risa yata, no? Nasaan na yung ledger na sinasabi ninyo? Di ba sinabi niyo meron ledger? Bakit wala pa yung ledger na yan? Nagsara na po kasing kumpanya kasi sinisi pa yung yung Pasig government eh. Hindi na sila makapasok. Nakakulong po kasi ako dito sa Senado, tapos yung asawa ko po doon sa Cebu. Wala na po kaming tao para po mautusan, ganyan-ganyan. Nasaan nga yung ledger? Yun ang tanong. Tapos yung iba naman, as expected, siyempre, dinanay nila. No? Walang bahid ng kahit anumang katotohanan. Yung mga testimony ni Yusek Bernardo, ni Alcantara, etc. laban sa kanila. Itong si Tray Gib, itong si Ngu, itong si Bonoan, di ba? As expected. Pero natawa lang ako nung sinubukang mag-invoke ng subjudice ni Ngu. No? Buti na lang, na-lecturean siya ni Senator Kiko. In fairness kay Senator Kiko, no? Na-lecturean siya na hindi uubra yan dito. Hindi uubra na mag-invoke ng subjudice para hindi ka magsalita. No? Pwede ka mag-invoke ng right to self-incrimination. Pero hindi mo pwedeng gamitin yan dahil meron ng Supreme Court ruling dyan. Kung hindi, di lahat na lang nakaharap dito, mag-file ng kaso para kunyari ay subjudice na at hindi na sila magsasalita.